Ayon po kay Congressman Terry Ridon, makakakuha na po ng sapat na boto ito pong impeachment case laban po kay Sara Duterte kung ang pagbabasihan ay ang unang naging pagboto ng Committee on Justice laban po kay Sara Duterte o yung pagdetermina ng sufficiency in substance kamakailan lamang Noong March 4, 2026, idineklara ng Committee on Justice na sufficient in substance ito pong article or impeachment complaint number 3 at number 4 laban kay Sara Duterte. Nakakuha po ito ng 54 votes against 1. Even yung mga nagsasabi o merong pong doubt na National Unity Party ay bumoto lahat pabor para po kakitaan ng sufficiency in substance ito pong reklamo kay Sara Duterte. Kaya naman, dito po sa atin pong re-reaction ng interview kay Mr. Ronald Llamas, yan din po yung kanyang naging observation, na makakakuha ng sapat na boto ito pong reklamo laban kay Sara Duterte diyan po sa House of Representatives. Balikan po natin ang interview na ito kay Ronald Llamas. Unang-una, well, I caught your interview with Sa Totoo Lang, and you did say that the opening of the bank account, supposed bank accounts of the VP will be the game changer in the impeachment dito, ang pinag-uusapan yung mga ebidensya. At ayon po sa mga nagbibigay ng komentaryo po dito, mukhang sandamakmak ang ebidensya laban po kay Sara Duterte. At bahagi nga po ng ebidensya na yan, ito pong tinatanong ng reporter na bank accounts. Kasi sinasabi as alleged ng dating senador na si Trillanes, marami daw pong mga pumasok na pera mula po sa illegal na droga at kung saan pang mga illegal na kaparaanan sa mga bangko po ng mga Duterte, partikular dito po kay Sara Duterte. Ang tanong, ito po ba ay magagamit sa impeachment case kay Sara Duterte? Sinasabi po dito ni Ronald Llamas na magiging bahagi po yan ng ebidensya at in fact, meron daw pong tetestigo na magpapatunay sa mga alegasyon na yan ni Senator Trillanes. Ang tanong, sino po siya? Pakinggan po ninyo para malaman po natin. process. Yes, kung maalala niyo, Sean, more than a week ago, sabi ng isa sa major parties sa House, yung NUP, hindi sila pipirma, hindi sila sasama sa impeachment ni Vice President Sara kung walang new evidence. And then, after a few days, nag-backpedal sila, sabi nila ay individual conscience na nung mga members nila ang magpapasya. At nowadays, ay halos lahat ng NUP ay bumoboto na dito sa Justice Committee. 54-1 yung botohan. At maraming NUP na nandun. So, practically, yung mga nag-hesitate sa impeachment ay hindi na nag-hesitate. Ang alam nila, yung hinihingi nilang new evidence, ay mukhang doon papunta itong impeachment. Ano ba yung new evidence na yan? Kumpara dun sa last impeachment a year ago, ang bagong evidence ay yung kay Madriaga at saka itong SALN. Itong SALN, pagkasama yan sa articles of impeachment, ibig sabihin, kasama dyan yung pagbubukas ng mga bank accounts ni Vice President Sara at ng kanyang immediate family. Ang nakukuha ko rin na information ay testify si former Senator Trillanes at si former Deputy Ombudsman Tarandang sa usapin nitong bank accounts. Okay, nadinig po ninyo kung sino yung mga testigo na mga individual laban po kay Sara Duterte sa impeachment complaint po na yan. Si dating Senador Trillanes willing to testigo at dating Deputy Ombudsman na si Mr. Karandang. Ang tanong, aabot pa kaya sa Senado ito? Pero mukhang sigurado po naman aabot sa Senado po ito sapagkat dito po sa interview na ginawa kay Congressman Ridon, sinabi niya po dito na yung bilang na kinakailangan ay mukhang makukuha talaga. Bagamat hindi man makuha yung dating 215 votes,
pero sasapat po yung bilang na 105 or 106 para po ito ay makarating na sa Senado. At sa pagpapaliwanag nitong si Ronald Llamas dito sa interview na ito, mukhang nakakasigurado naman ang taong bayan sa pamumuno nitong si Senate President Tito Soto na kapag ka umabot sa Senado ay magkakaroon po ng forthwith trial. Hindi po katulad ng ginawa ng dating Senate President na si Chis Escudero na dinribo lamang yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya yan po ang mga aabangan po natin sa mga susunod na panahon. Pero ano ba yung mga proseso na pagdadaanan nitong impeachment complaint ni Sara Duterte mula ngayon at sa mga susunod po na araw? Pakinggan po natin ang interview kay Congressman Ridon. Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at member po ng House Committee on Justice at chairperson ng House Committee on Public Accounts. Good morning po, Kong Terry! Morning, Kong. Good morning! Good umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Thank you po. Thank you po ulit, sir, sa pagsama po sa amin. Sir, can you walk us through lang po ano ang magiging timeline ng House Committee on Justice dito nga po sa impeachment complaint or hearing against VP Sara? Siyempre, nung pong Miyerkules, meron na pong notice to answer na in-issue. Ang pagkakalam ko, na-receive na po ng OVP. Ng Thursday po, yung pong ating notice to answer. And then, inaasahan po natin after 10 days, ay makapagsumite po yung Vice President na kanya pong sagot. At after which, pwede ho nga sumagot po yung mga complainants, endorsers, tapos pwede ho nga mag-rejoinder ang ating pong Vice President. So, hopefully by around the week of April the 8th, magkakaroon po ulit ng pagdinig to determine yung pong sufficiency of grounds and we can proceed to yung hearing proper na po na tinatawag. Opo, pero kung hindi siya sasubmit ng sagot, Kong, tama na mapapaaga, pwedeng by March mag-start na po yung determination ng sufficiency on ground? Yan po yung binabanggit po niya Chairperson Jervil Luistro, no? Pagka daw po hindi sumagot si Vice President, pwede hong ma-abbreviate yung pong proceeding. Mapapabilis kung sakasakaling hindi sasagot ito pong kampo ni Sara Duterte kasi binibigyan lamang sila ng non-extendable period of 10 days. Since ang March 15 ay pumatak ng Sunday, kaya ang extension ay magiging Monday, March 16. At kung wala nga pong pagsagot, magpo-proceed na accordingly ito pong Committee on Justice. Pero malamang sa malamang mga tol, sasagot po yan eh. No, kaya ine-expect natin na magkakaroon po ng pagsagot muli ang mga nagrereklamo sa kanya. 3 araw naman ang ibibigay po doon, tapos magkakaroon ulit ng another 3 days and thereafter saka lamang magpo-proceed ito pong impeachment proceedings kay Sara Duterte. Kaya kung sila po isasagot, approximately mga nasa first week or second week siguro ng April. Pero kung hindi po sasagot, katulad po nung naririnig natin dito, ay mga March 16, pwede na pong magpatuloy yung pagdinig sa kaso ni Sara Duterte. At pwede na ho nga mag-determination of sufficiency in grounds and then proceed to hearing proper. Ano po ang ine-expect natin dun sa proseso naman kung nung sufficiency in ground? Kasi lumusot na tayo sa sufficiency in form and substance. Itong sufficiency in ground, ito na po ba yung last level bago yung pinaka-hearing proper? Tama po yun. So, syempre, yung po ma-incorporate po doon sa sufficiency in grounds, no, yung pong sagot ng ating pong Vice President at yung pong replies ng complainants and endorsers. Tapos, syempre, kung meron po rejoinder, yun po yung mga bagong information na nilalaman po ng pagtatalakayan nito po determination of sufficiency in grounds. Opo. At sa process na yun, kung sino-sino ang mga kailangang umattend? At the same attendees ba nung sa sufficiency in substance or may can-expect na haharap na din doon ang mga abogado ni VP Sara? Pwede na rin humarap doon mismo ang pangalawang Pangulo? Well, deliberation pa rin po ito sa totoo lang ng House Committee on Justice. No? So, I think matatalakay po doon yung mga laman na ano pong sagot niya Vice President at kung may dagdag pa hong mga impormasyong babanggitin ang ating pong mga endorsers and complainants. Hindi pa pala yun yung hearing itself, Kong?
Yung Hindi pa. determination. Anong difference pa nung determination ng sufficiency ng grounds doon sa hearing mismo? Hindi, yung hearing po mismo, ipapatawag na po yung mga witnesses, isasapina na po yung mga dokumento. So, bago po magkaroon po ng full impeachment hearings, no? At the level po ng House Committee on Justice, kailangan po muna magkaroon po ng determination of sufficiency in ground. So, ibig sabihin, meron po committee action, meron pong vote na kailangan po gawin para dito. Okay, so, Bakit nagkakaroon ng ganyang sistema ngayon, mga tol? Kasi dahil po ito sa naging desisyon ng Korte Suprema kung saan kinwestiyon ng kampo ni Sara Duterte yung constitutionality ng action ng House of Representatives last year. At para maiwasan na po yung pag-question na yan, binibigyan na po ng pagkakataon as part of due process kasi yun nga po yung claim at naging desisyon ng Korte Suprema na hindi po naibigay yung due process, hindi po binigyan ng pagkakataon na madinig ang panig ni Sara Duterte last year. Kaya for formality, ito na po yung ginagawa ngayon ng House of Representatives in adherence doon po sa desisyon ng Korte Suprema na dapat magkaroon ng hearing, madinig ang panig ni Sara Duterte at bago magbotohan. Parang in essence mga tol, nabaliwala na yung second mode of filing the impeachment complaint. Hindi na pwede, parang hindi na pwede ngayon, which is dapat hindi ganon, yung basta na lamang boboto yung mga kongresista, at least 1/3 po sa kanila, at iakit na kagad sa Senado, katulad po nung nangyari sa mga impeachment cases ni na dating Pangulong Joseph Estrada at saka ng dating Chief Justice at namayapang si Renato Corona. Hindi na pwede sa ngayon yon. No? Kaya ang ginagawa ngayon ng House of Representatives, uulitin lamang natin, dumaan na sa proseso mula po sa pagdetermina, mula po sa pagtanggap ng impeachment complaint at nangyari nga po yan noong nag-file ng impeachment complaint ang Makabayan Black at ang Civil Society Group na Tindig Pilipinas noong February 2, 2026. Pero pagdating po sa Committee on Justice hearing, nag-withdraw po yung impeachment complaint number 2 at yung impeachment complaint number 1 naman po ay dineklara bilang lumabag doon po sa 1-year bar rule. Kaya sinet aside po ito ng Committee on Justice. Ang nagpatuloy na lamang ay yung ipinail po noong February 6 sa pangunguna ni na Attorney Amando Ligutan at yung pinail noong February 18 sa pangunguna ni Attorney Nathaniel Cabrera. At yan po yung nagpatuloy sa committee hearing ng Justice Committee at noong March 2 nagsimula po yung pagdetermina una ng sufficiency in form at unanimous ang naging boto po ng members po ng committee na ito po ay sufficient in form. And the following day on March 3, sinimulan po yung determinasyon ng sufficiency in substance. And after 2 days, nag-decide po ang Committee on Justice with a vote of 54 against 1 declaring the sufficiency in substance against Sara Duterte for impeachment complaint number 3 at saka number 4. And ito naman pong pinapaliwanag sa atin ni Congressman Terry Ridon, ito naman po yung pagdetermina ng sufficiency in ground. Meaning, sa madaling paliwanag mga tol, kung merong sapat na mga ebidensya na, no, ay magpapatuloy po ang hearing. At kapag ka nagpatuloy ang hearing, kinalaunan, pagbobotohan na po iyan ng mga kongresista kung ito po ba ay i-impeach si Sara Duterte at iakyat po ang article of impeachment sa Senado. dahil may ilang steps pa pala, Kong, kailan nyo ina-expect na baka matapos na itong hearing? May deadline kayo na 60 days after referral? Tama po ba? Tama po yun. So, ang understanding po natin, pwede hong magkaroon po ng votation on the week po ng April the 8th, no? Tapos immediately after, pwede na hong magkaroon ng pagpapatawag ng po mga witnesses, ng po mga dokumento. Okay. And anong nakikita, or at this point, Kong, meron na ba kayong mga nakikitang pwedeng ebidensya against VP Sara on this impeachment complaint? Well, yung pong mga ipapasabina po ng mga witnesses sa mga dokumento po, I think laid out naman na po yun doon sa mga complaints themselves. Yung mga ipapasupwe ng witnesses, binanggit na kanina,
dito ni Ronald Llamas, ang ilan sa mga pagkakaalam niya na testigo ay si dating Senador Antonio Trillanes at saka si dating Deputy Ombudsman Carandang. Pero ang isa sa pinaka-interesting sa ngayon na inaabangan po talaga ng maraming mga Pilipino ay ang pagtestigo nito pong si Ramil Madriaga. Sino po ba si Ramil Madriaga? Siya po ay nagpapakilalang aide or bagman nito pong si Vice President Sara Duterte na ayon po sa kanyang affidavit noong November 29, 2026 ay nautusan po siya nitong si Sara Duterte na dalhin ang milyon-milyong pera sa iba't ibang lugar at iba't ibang personalidad. Kaya malakas po ang sinasabi na testimonya na ito ni Ramil Madriaga against Sara Duterte. The question is kung totoo po ito. No, kasi sinasabi po ng kampo ni Sara Duterte at even herself, sinasabi nitong si Sara Duterte na hindi niya po kilala itong si Ramil Madriaga at kasinungalingan lang daw po ang mga sinasabi nito. At dahil po diyan, siya po ay nagsampa ng kasong perjury nung nakaraang araw sa Office of the City Prosecutors ng Taguig. At doon po inirereklamo niya ng pagsisinungaling ito pong si Ramil Madriaga. Mukhang ito po ay magbubukas sa pinto ng katotohanan, sapagkat maraming nagsasabi na si Ramil Madriaga ay makatotohanan sa kanyang mga pahayag, pero syempre ayon sa mga supporter ni Sara Duterte, nagsisinungaling itong si Ramil Madriaga. Sa pamamagitan ng kasong ito, I do not know kung tama ba ang ginawa ni Sara Duterte o ng kampo niya na pailan ng perjury itong si Ramil Madriaga, pero sa paniniwala ko, magbubukas po ito sa katotohanan dahil either sa kanilang dalawa, malalaman natin kung sino po ang nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Sa parte ni Ramil Madriaga, madali lang naman para sa kanyang patunayan kung siya po ay nagsasabi ng katotohanan dahil ayon sa kanya, meron po siyang mga personal na kaalaman at ebidensyang hawak-hawak. Partikular, yung mga cellular phones na ngayon ay nasa pangangalaga ng PNP custodian nang siya po kasi ay dinakip sa kasong kidnapping kasama po sa kinuha o kinumpiska bilang ebidensya ay ang mga cellular phones na kanya pong gamit. At doon po sa mga cellular phones na yan and particular yung iPhone 10 daw ayon dito kay Attorney Raymond Palad, nandoon po yung mga video, mga text messages, call logs at mga photos na magpapatunay na siya po yung nagsasabi ng totoo at meron pong established relation sa pagitan po ni Sara Duterte at ng mga tauhan po nito, particular yung mga nasa security and safety services para kay Duterte, no? Katulad po nila Colonel Nolasco at Colonel La Chica. Sa parte naman ni Sara Duterte, since siya po yung nag-aakusa na nagsisinungaling ito pong si Ramil Madriaga, syempre, ang burden para patunayan po iyan ay nasa kanila. Papatunayan nila na ito pong si Ramil Madriaga ay nagsisinungaling. Ang tanong, ano yung mga ebidensyang ibibigay o ilalatag nito pong kampo ni Sara Duterte para sabihin na sinungaling indeed ito pong si Ramil Madriaga. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Ronald Llamas naman ulit. And most probably, baka mag-file sila ng appeal sa AMLA para gawing official yung pagbukas ng mga bank accounts. Kaya May nagsabi, parang nahinto na nawala yung sa flood control. Yung kila Cheese, Villanueva, Jingle at iba pa na nasa ibang bansa, bigla atang natigil. Meron ngayon diyaang rumors or chismis, na kaya daw nangyayari yan, mapapakinggan natin dito kay Ronald Llamas. Pakinggan nyo na lamang yung sinasabi po dito ni Ronald Llamas bilang tugon yan sa observation nitong si Randy Miranda. ito yung mga new evidence na hinihingi ng NUP more than a week ago as the reason kung hindi sila susupport sa impeachment at mukhang medyo satisfied naman sila dahil most of their members, if not all, sa Justice Committee ay bumoto na para aprubahan in both form and substance yung impeachment ni Sara. Pero pag dumating, Ronald, sa punto, let's say, ma-impeach siya nung House, magta-trial sa Senado, of course, iba na yung makeup ng Senado ngayon, iba na rin yung Senate President natin. What do you think will happen there? Well, the battleground, I think, would be the Senate.
I think yung one-third sa House ay doable. Lalo na ngayon, 54 congressman na yung pumirma sa Justice Committee. Ibig sabihin, ito lang yung kailangan. Pagbaba sa plenary para makuha yung at least one-third. Pero sa House, thirds. So, and the majority in the House ay 15 lang. At hindi lahat ng 15 na yon ay critical or naging critical kay Vice President Sara. No? Kaya kakailanganin ng hindi lamang ng ebidensya, kung hindi kinakailangan ng pressure from all sides. Kung gusto nilang mag-succeed yung yung conviction, yung trial sa Senate. Ang maganda lang dyan ay sabi ni Senate President Tito Soto, pag umakyat sa kanila yung impeachment, ay forthwith, immediately, ay i-constitute nila yung sarili nila as an impeachment court. No? Yun ang promise ni Senate President Soto. Ikalawa, kung mapapansin nyo, parang may binabackpedal yung Blue Ribbon. Eto na, yung concern ni Randy Miranda na nag-comment kanina, parang nahinto na, nawala yung sa flood control. Yung kila Cheese, Villanueva, Jinggoy at iba pa na nasa ibang bansa bigla atang natigil. Ito pong sasabihin, nito pong si Ronald Llamas ay hindi naman po ito fact. Ito po ay kanyang observation lamang, no? Spekulasyon. At siguro, katulad na, o-observe ninyo, parang tahimik na nga yata bigla, ano? Parang lumabnaw, parang medyo humihina yung interest ng gobyerno. I'm sorry for saying that, pero baka kasi merong mga negosasyon na nangyayari ngayon sa Senado. Kumbaga, saan tayo lalagay? For greater evil ba or lesser evil? No? Ang hirap lamang kasi pagka lesser evil, still, itong mga inaakusahan ng flood control project anomalies, mapapawalang baliwala na lang ba yung kanilang mga ginawa kapalit ng tulungan para po ma-impeach itong si Sara Duterte. Sana walang mga ganong sitwasyon, ano? Kasi I believe titindig naman ang impeachment kay Sara Duterte kahit hindi nila i-convict yan. Pag nakita naman ng publiko na talagang overwhelming ang evidence laban sa kanya, taong bayan na po ang magpupursige para sa mga senador na ito na gawin kung ano po yung nararapat at bumoto nang naaayon po sa kanilang sa ebidensya, hindi po sa kanilang mga political na paniniwala. O ituloy po natin ang pakikinig dito para manggaling mismo yung obserbasyon dito po kay Ronald Llamas. Doon sa mga senador na dapat sanang kasuhan, no? At least 3. So, ibig sabihin, something must be happening in the Senate. No? Something must be happening there in terms of negotiations, no? Wala naman ako naisip pahiwatig. Parang mysterious na after all the investigations, after all the state... Tama naman yung observation niya eh. Anong petsa na? March 7. No? Ilang buwan na ang lumipas. Sino pa lang nakakulong? Si dating Senador Bong Revilla at mga matataas na opisyales ng DPWH. Pero yung mga pinaghihinalaan ng taong bayan talaga, dahil na rin sa mga narinig natin na mga hearings at testimonya ng mga nagtuga sa kanila, like sina Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva at iba pa, parang wala na yung usapan ngayon. Diba? Kaya hindi natin maiiwasan ngayon na katulad ng mga critical ang pag-iisip, lalo na mga lehitimong oposisyon, na isipin po yung mga ganitong bagay. At tayo kumakatok ngayon sa Office of the Ombudsman at Department of Justice, nabigyan tayo ng update. Ano na ang nangyari sa mga flood control project anomalies investigation? 3 buwan na ang lumilipas, bakit wala pa ring resolusyon ang Ombudsman at DOJ sa mga reklamo, partikular sa mga senador po na ating pong binanggit? Witness, biglang natahimik yung mga dapat kasuhan ng mga senador. No? Is this because impeachment na aakyat sa kanila eventually, no? Perhaps in the next 2 months?
Pero yung Queen's Gambit niya, no, or yung pag-a-announce niya na tatakbo siya sa 2028, I'm talking about VP Sara, of course, do you think waipek ito doon sa Kongreso, but do you think that will have more impact sa Senate? Since usually yung mga senador, yun yung mga, nag-aspire to higher office. Well, sa Congress, meron namang epekto. Sabi ko nga nung previous interview ko rito, ay nagsesenda ng feelers yung Sara Cap sa mga congressman na all is forgiven, all is forgotten. Yung mga banat nyo sa akin sa Quadcom, yung pagpirma nyo doon sa previous impeachment, kakalimutan na yan. So long as hindi kayo pumirma sa impeachment ngayon. At kung sakali pipirma kayo sa impeachment ngayon, there will be hell to pay. Sa 2028, pag ako na yung presidente. Top 1, may live si Sir Dante about yan. Next week daw lalabas na warrant ng mga senator na sangkot kung totoo daw ang tik-tik niya. Chismis po yan eh. Umasa na lamang po tayo sa official statement ng ating ombudsman at saka ng Department of Justice. So far, wala pa po silang official statement for that matter. Kaya patuloy lamang tayo mag-i-speculate na pwedeng ganyan, may lumabas. Pero ang realidad, parang lumalamya ngayon ang sitwasyon, pabor para kina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Sana mali yung observation ni Ronald Llamas at mali din po yung mga naiisip po natin. Kasi hangad natin ang katotohanan, hangad natin ang pananagutan. Bilyonis po na pera ang nawala po sa bayan dahil po sa mga balasubas kung tawagin ng ating Pangulo, kaugnay po ng mga flood control project anomalies po na ito. So yun na yung mga messages nung Sara Duterte camp sa mga congressman. Kaya sigurado ko, hindi sila makakakuha ng 260 votes na nakuha nila last year sa impeachment ni Sara. Pero yung 30% ay doable, achievable yun. No? at may katotohanan po yan kasi nakita naman natin sa Committee on Justice pa lamang eh. No, 54 against 1. Even yung may pagdududa na National Unity Party congressman bumoto na ideklarang sufficient in substance, yan pong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At dito pupuntuhan yan nitong si Congressman Ridon. Malakas ang paniniwala niya na sapat ang magiging boto ng mga kongresista para po maiakyat sa Senado ang reklamo laban po kay Sara Duterte. No? So, ibig sabihin, yung pong mga COA reports relating to the use of the confidential funds, yung pong videos ng pong death threats against the president. Sabi ni Pedro de la Cruz, weak kasi si BBM eh. O sige na, weak na. Ang mahalaga, nakakulong si Rodrigo Duterte ngayon. Weak siya eh. Ang mahalaga, nakakulong si Apollo Kibuloy kasi weak si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mahalaga, nakakulong si Arnie Tevez kasi weak si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mahalaga, nakakulong si dating Senador Bong Revilla kasi weak si Pangulong Bongbong Marcos. O, kayo po ba ay kumbinsido na, Mr. Pedro de la Cruz? Weak ang ating Pangulo. Okay lang yan, ha? Patuloy nyo lang paniwalaan na weak si PBBM. Dito ito, ano ho yung nakita po natin during determination of sufficiency in substance. Pero, syempre, ang kailangan ho maimbita doon, yung mga actual po na gumawa ng reports, yung actual po na nakakita, yung po actual po na lumikha, halimbawa, nung pong mga audit reports o na confidential funds. And syempre, si Mr. Ramil Madriaga, wala mamaimbitahan po talaga sa mga pagdidig po na ito. Oo. So, meron daw threats against Sir Ramil Madriaga. May any panawagan ba kayo sa nagsisecure sa kanya lalo na in-expect nga pong haharap siya sa Committee on Justice? Well, immediately po, pagka nagpataong na po yung House Committee on Justice ng mga invitation or subpoena para kay Mr. Madriaga, mag-coordinate naman po certainly with yung pong court na meron pong jurisdiction sa kanya at syempre sa DGMP, yung pong nagpapatakbo po ng detention facility kung nasaan po siya. I think from the reports naman po, they're trying to secure Mr. Madriaga. This I-forward natin dito sa unahan tungkol sa boto. talagang mga authentic documents sa personal knowledge na well, the entire latitude po nung pong pag-imbita ay igagawan ho natin kay Vice President Duterte para maipakita ho niya talaga yung depensa niya on each and every ground and in each and every complaint. Siya ho yung magpapasya ho roon kung paano sila mag-engage
with the House Committee on Justice. Oo nga, weak na nga si PBBM. Paniwalaan mo na yung gusto mong paniwalaan. No, weak si Pangulong Bongbong Marcos. So be it, weak siya. Ganun lang kasimple yun. And its proceedings. And so far, sir, ano yung nafe-feel yung sentiment ng inyong fellow congressmen? Marami ba ang hindi naman naapektuhan ng announcement ni VP? I mean, we've been talking about this for a Yes. few days na. Pero so far, as the days have progressed, may talks ba sa inyo dyan na baka mas maraming hindi sumuporta o baka o marami pa rin na parang susuporta gaya nung nakaraang taon? Alam po niyo, moot po yung concern na yun eh. Kasi babalikan mo natin yung boto. Yan na. Nung pong substantiality question, 54 votes po ang nakuha for substance, 1 lang po yung dissenting vote, no? Ibig sabihin ho niyan, it is more than half of what is needed to impeach the Vice President. Kasi what is needed actually is 106 votes. So ang kulang na lang po sa totoo lang na kailangan po ng Kongreso at plenary would be just 52 votes, no? So what we originally had thought as an insurmountable matter relating to votes, para na halos makakuha na po yung boto eh. If we had taken the express route to the Senate. Opo. Diba? Kung pwede lang sana, yung katulad nung nangyari kay dating Pangulong Estrada at Justice Corona, naka-impeach na uli yan sa ikalawang pagkakataon si Sara Duterte. Kaso lang, kailangan ng dumaan sa proseso. Pero yung proseso na yan, pinagdadaanan lang yan, syempre, at sa huli, may impeach itong si Sara Duterte diyan po sa House of Representatives. Ang battleground na lang talaga ay ang Senado. Pero ako, I don't care kung makonvict o hindi makonvict si Sara Duterte. What I care is makita natin yung mga ebidensya laban sa kanya. Kasi yun ang magiging turning point ng marami nating mga kababayang Pilipino na napapaniwala na mga Duterte na sila'y mahirap, na sila'y simple lamang, pero kung makikita ang mga ebidensya at kung totoo ang sinasabi, partikular, nitong sina Ramil Madriaga at dating Senador Trillanes, ewan ko na lamang kung anong utak pa meron ng Pilipino para hindi po gawin kung ano yung tama. Ano? Kung patuloy silang susuporta kay Sara Duterte sa kabila ng mga ebidensya kung totoo ang mga yon, tanga na lamang sila. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating programa, sa ating gobyerno, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.